Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. Shalom, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid sa Nisaya. Nawa kayo po'y pinapatutbayan, sinasamahan at pinagabayan ng ating Elohim sa buong linggong ito. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa kanyang biyaya at pagpapala sa ating mga buhay at ganun nawa sa inyong mga buhay, mga kapatid. Ngayon, welcome back sa episode 6 ng ating podcast. Ito pa series podcast pa sa mga bago lang po nakapanood, naka-view ng ating ito pa series episode 6 na po ito, may mga series na po ito. At ito po ay part 2, no, continuation ng 70 weeks Daniel decree, and part 2 and why preterism and futurism failed, and 10 weeks Enoch prophecy solution. Ngayong gabi, ipipresenta po natin at ipapakita po natin ang weakness, sabi natin sa theological metrics ng futurism at preterism. Ang mga sistemang gawa ng tao na ito ay pabago-bago at kulang sa lohika at isang sabihin na nating hindi illogical and disrespectful sa salita ng Elohim. Sadyang tinilakuran nila ang pundasyong kalendaryo na itinatalaga mula sa day 6 ng creation ng Enochian 364-day solar blueprint at ang Leviticus 25 verse 8 Jubilean structure, the 49 cycle. Ang mga futurists ay naging binto ng mga haka-hakang 2,000 year gap dahil nasira ang kanilang stopwatch. Ang mga preterists naman ay nag-aangking natapos ang lahat noong 70 AD. Habang pikit mata nilang itinatatwa na ang walang hanggang katuwiran ay hindi pa nawawala sa mundo. Ngunit kapag pinag-isa natin ang 120 jubilees ng kasaysayan ng tao at ang 10 weeks prophecy ng First Enoch sa chapter 91 to chapter 93, ang timeline ay perpektong magkakasundo o makandado, malak natin. Mula creation, dadaan sa millennial kingdom hanggang sa great white throne judgment. Sinasabi ng mga futurists
na may 2,000 year blank space sa pagitan ng ika-69 at ika-70 linggo ni Daniel sa Daniel 70. Ngunit ang 10th week timeline ni Enoch ay nagpapatunay na ang kasaysayan ay diri-diretsong umuusad ng walang anumang patlang o gap. Sinasabi naman ng mga preterists na natapos ng lahat ng 70 AD, subalit malinaw na ipinapakita ni Enoch ng week 8 ay ang pagkasira noong 70 AD. Ibig sabihin, ang week 9 at ang week 10 ay maaari lamang mangyari pagkatapos ng 70 AD. Ang kanilang mga sistema ay tuluyang magigiba sa ilalim ng pagsusuri ng kasulatan. Ngayon, may ipapakita po ako sa inyo sandali. No? I-draw ko po ito. Sa first Jubilee, so, okay. Okay, ano natin na. So, ito yung week 1. This is the first 50 Jubilee. So, second Jubilee. And this is 2,200, 450. Easy. So, sa first 50 Jubilees, ay kumukompose po siya doon sa Enochian 10 weeks. Ang frame po niya ay maabot po sa week 5. Okay? Dito po sa mga week na ito, no. Again, ang week po sa exegesis ng PRDS, no. Kung familiar po ang ating mga kapatid sa eschatology, ako po ay gumagamit ng PRDS, Pardis, no, si exegesis. So isang Hebreo exegesis. So sa week po na ito, ang week po ay mayroong sud level, fourth level na pwede siyang literal na 7 days. Pwede din siyang ma-interpret sa 7 years. And then mayroon din siyang interpretation na 49-year cycle with his jubilees. And then to the highest point of that, yun po yung millennium, no? Millennium. So 1 millennium or first millennium. Sabi nga ni Enoch, siya ay pinanganak sa first week. So the first millennium, pasok po si Enoch doon sa First Enoch chapter 91, nasabi po niya yun. So yun po. So first 5 weeks, pumapaloob po doon yung first 50 jubilees naman. 50 jubilees, kasi jubilee niyan cycle tayo. Dito sa first 5 weeks, nandoon po yung mga patriarchs. Sabihin na natin lahat, yung mga patriarchs. Nandoon na Adam, Enoch, Noah, no? Pumapaloob na po dyan. No? The flood, and Abraham, and Moses, the 26th generation. And then, yung Exodus nila sa Egypt, pasok na rin dyan sa first 5 weeks, which is the first 50 jubilees. Pumapalob na rin po doon ang Exodus nila sa Egypt. And then, to the Mount Sinai, pasok na rin siya doon. Giving of the Torah, pasok na rin siya doon. And then, until to the certain time na nakatawid sila sa Jordan River to the Promised Land. Okay? First week to 5 week, pasok na po doon ang 50 Jubilees. Okay, tuloy po natin. Again, kung nakasubaybay po kayo sa nakaraang mga podcast ko, pinapaliwanag ko na po ang 70 weeks decree. Okay? Ang 70 weeks decree ni Daniel sa Daniel 9 ay nagsisimula po sa the moment na dumating sila sa Promised Land, which is sa Jubilean calendar, sa Enochian calendar, yun po ay 2,450 AC. Adam creation, yun po yung AC.
So, medyo bago sa tenga nyo kasi hindi ako gumagamit ng Dionysius exegesis na exegesis na mga ano Jubilian. Jubilian. Julian Gregorian calendar. So, second priority ko lang po 'yon, second option. Pero ang ginagamit ko talaga ay ang Adam calendar, Enochian calendar. So, doon sa 2450 EC, doon po yung time frame. Mayroon na namang pumapasok na 40 jubilees. May times mo po yung 40 jubilees sa time frame na 'yan, no? I-plus mo po 'yon sa 50, where's the first 50 and then to the second 40, mayroon na pong 90 total all in all. Papasok na po doon ang servant Messiah. Papasok po ang servant Messiah sa time frame na 'yon. So, dito po sa equivalent ng Enoch, sa 10 weeks prophecy ng Enoch, ito po ay pumapalob ng 6 to 7th week. Okay? So, 6 to 7th week. So, meron na lang po tayong natirang 3 week. So, nakumpleto po yung na-fulfill, na-match po yun, na perfectong 90 jubilee ang the servant Messiah. Okay? 90 jubilee times mo po yan ng 49-year cycle, meron po kayong 4,410 easy. Tumpak po yun. Kahit i-multiply po ninyo. So, from that, according to Enoch chapter 91, first Enoch 91, tuloy-tuloy tayo. Nagkaroon ng resurrection, nagkaroon ng ascension, nagkaroon ng gospel commissioning, pumasok na po lahat, no? Ito naman yung pagdating ng dumadaan na naman ang 30 jubilees, no? Merong una, merong 50, merong 40, ngayon dito naman sa iyo sa 30. So which is the 30 jubilees. So kay total po natin yan 120 jubilees na po tayo. Ito na po yung millennial, no? Yung king return. Okay ha? Una yung servant Messiah, pumapaloob po sa week 6 to 7. Ito namang sa king Messiah, pumapaloob naman dito sa week 8. Sa pang 8 na week. Okay? So, dito, tapos na po yung known na 70 AD judgment, no? Sa Second Temple, collapse na po yung judgment na yon. Din yung gospel na spread out na sa buong mundo, no? Okay. So, pagkatapos niyan, sa dulo ng 5,880 EC, no? Which is the 120 Jubilee, pumapasok naman ngayon yung millennial reign. Dito natin masusolve yung mga hindi nila makukuha eh. So, merong 5,500 EC. Hindi ko lang kasi masulat kasi parang reverse kasi yung blackboard ko eh. So, next time, ayusin ko ito. Pag isulat ko, parang reverse yata sa pagbasa niyo. Pero meron siyang 5,000 EC. So, yung 5,800 EC, ito po yung dumating yung millennial king. No? So, diyan, tatalunin niya yung mga nation. No? Zechariah chapter 14, lahat po doon sa chapter 14 ng Zechariah. Mangyayari po yun. No? Doon sa 5880 EC na scenario. Okay, and then magkaroon ng 1,000 year, no? Literal year na magkaroon ng millennial reign. Papasok po 'yon yung 1,000. So kung i-plus po natin yung 5880 to 1,000, meron po yang 6,880 AC. Okay, meron pang time, no? Hindi pa close yung 7,000 time frame. Meron pang merong 180 years. Okay? So dito ngayon, pagkatapos na po yung literal kingdom, yung millennial kingdom ng 1,000 years, which is the week 9 to 10
Kasi mo papapalob na po siya sa 10 pero 6 parts lang po or sabihin natin 17 parts. No, 17 parts kasi at a day in the Enochian calculation sa Book of Enoch, ang isang araw ay may 18 sections, no, may 18 sections. Siyam na oras sa araw sa daylight at siyam na oras sa nighttime. So, yung 17 part noon, no, which is kung i-times po ninyo yon, yung okay, 1,008,860. So, plusan mo ito ng 1119, no? Kasi ang 1119, ito po yung 17 times 7. Okay? Yan po yan. So, ito po yung time na may ano natin. Sa, specifically doon sa Revelation chapter 20, na minimension doon ng somewhere in verse 4, pababa ba siguro, no? Basta somewhere doon. Yung short season, yung short time na pinapakawalan si Satanas para i-seduce ang buong corners, ang buong magog para muling ang huling rebellion ang mangyayari, para maano yung huling rebellion. Ito po yung time frame na yon, yung 1,119 years. Enough na po yun para makapagbuo siya ng military. No? So, atake sila within this frame. Atake sila. Pero alam naman natin, no, stand off lang nangyari doon. Wala talaga actual na confrontation dahil fire from heaven, no? Nasa detalye lahat 'yon ng Ezekiel 38:39, and then counterpart po sa Revelation 20 na fire from heaven consume them all. Lahat sila ay matutupok ng apoy at matatalo sila at mamamatay lahat ang mga Armageddon, ang mga apocalyptic na war na 'yon, yung mga kumakalaban sa king, no, sa millennial king, no. So meron natirang 1 year, okay, may natirang 1 year bago talaga magko-close ang 7,000, no, para papasok na talagang 7,000. So itong 1 year, ito na po yung white throne judgment. Okay, yung 1 year 699 plus 1, ito na po yung total ng 7,000. So ito po yung white throne judgment. Hindi naman ganun ka ano yung Elohim na basta-basta na lang tayo itapon ng isang wicked without due process, o sabihin natin without vindication of his doing. Babasahan po yan lahat ng mga mali niya para maging siya mismo magsasabi na sa sarili, karapat-dapat po pala talaga akong itapon sa dagat-dagatang apoy dahil yan pala ang kasalanan ko. Lahat po ng tao mula sa creation, no, na hindi na pabilang sa first resurrection, no. Lahat po sila, no. Actually meron na kasi tapos na po ang first resurrection. So ang lahat ng mga hindi nakapabilang sa first resurrection dito sa year ito sa judgment day na ito, no, sa judgment year na ito na year 99, yung 1 year na ito, bubuhayin po sila lahat only to read their sentence, only to read their verdict, and then tuloy-tuloy na po yan. Pagkatapos noon, ihulog po sila sa dagat-dagatang apoy. Okay. Sinasabi ng mga Picturists na may 2,000 year blank space, no, na sa pagitan ng 69 week at saka 70 week ng Daniel. Ngunit ang 10th week timeline ni Enoch ay nagpapatunay na ang kasaysayan ay diri-diritsong umuusad ng walang anumang patlang o gap. Sinasabi naman ng mga Picturists na natapos na lahat ng 70 AD, subalit malinaw na ay pinapakita ni Enoch na ang week 8 ay ang pagsisira noong 70 AD. Ibig sabihin, ang week 9 at ang week 10 ay maaari lamang mangyari pagkatapos ng 70 AD. Ang kanilang mga sistema ay tuluyang nagigiba sa ilalim ng pagsusuri ng kasulatan.
Ngayon, lutasin natin ang dakilang misteryo ng Revelation 20. Sinasabi sa kasulatan na pagkatapos ng 1,000 taon, si Satanas ay pakawalan ng isang maikling panahon o search season upang dayain ang mundo at ilunsad ang huling digmaan. Gaano kahaba ang maikling panahon ito? Ang ating luhika ay umakma sa 10th week ni Enoch na naglalaman ng isang tumpak na 7 bahaging pagkahati o the 17th part breakdown noon, which is 17 times 7, which is 199 years. Sa loob ng 199 years, okay, ibinubuhos ni Satanas ang kanyang huli at desperadong panlinlang. Lilibutin niya ang daigdig, lulukuhin, dadayain niya lahat ang mga ulo ng bansa, mga kings sa bansa. Organisahin ang mga hukbo ng Gog at Magog at ihanda sila para makipaglima laban sa kampo ng mga banal. Hindi ito mangyari ng isang gabi lamang. Ito ay isang kalkulado at 119 years panahon ng seduction, paghahanda at rebellion laban sa king in the Mount Zion. Ngunit pansinin ang susunod na mangyari sa kasunod na taon, ang pinakatuktok na 120 taon ng buong siklo ng 7,000 years ng creation. Time frame. Ang rebellion ay papagliliyabin not nakupuksain. Bababa ang apoy mula sa Elohim sa langit at lalamunin sila ni Satanas. Si Satanas ay permanenteng itapon sa lake of fire at maganap ang great white throne judgment. Ang mga aklat ay bubuksan at ibibigay ng kamatayan at ng Sheol ang kanilang mga patay. At agad-agad pagkatapos ng huling paglinis na ito, ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit buhat sa Elohim. Wala nang luha, wala nang kasalanan, at ang buong walang hanggang ay makapunta sa mga tinatawag, pinipili at tapat. No? Ang buhay na walang hanggan, ang eternal life. Sa mga cold, juicy, and fitful, nanindigan sa dalisay na landas. So mga kapatid, yan po ang ating part 2 ng 70 weeks decree in connection to the 10 weeks 10 weeks prophecy ni Enoch sa chapter 91 to 993. Kung mababasa po ninyo yon. So muli, ko po nagpapasalamat at as we close into this episode, this is your host, Moshi bin Amador, leaving you with this. In the right time, the right place, at is written, I believe, and because of that, I spoke. Shabbat Shalom everyone. Maranatha. Come. Adon Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. To Elohim be all the glory. Brad Rasya. Brad Rasya. Bro. Woo. Brad Rasya. Siya, pasok po, Brad Rasya. Nakatulog ata. Iniksian ko nga kaya ang tagal namin nakapag-sit up ng Discord namin. Brad Rasya po. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live ha. Shoutout kay Emmy Alfonso yung talagang inaabangan kahit hindi namin masyadong maintindihan. Talagang medyo malalim ang mga ganitong pag-uusap. Shoutout kay Ruben ng Kiladang ng SDA. Sabi niya, naku, sablay na prophecy. Any reaction dun, bro? Doon po sa comment na yon. Yes, bro. Bago po nating sabing sablay, ang isang ganitong illustration, isang ganitong pagpresenta, mayroon po ba kayong basihan kung paano naging sablay? Kasi ako, meron din akong basihan kung paano po ito ay naging worth and credible. Kasi dumadaan po ito sa logic, consistency, and validity. Kung iyong pagsasabing sablay ay dumadaan din sa logic, dumadaan sa consistency, at dumadaan sa validity, siguro maaari may punto po kayo. Pero pinakita ko na po kanina, mula pa sa mga basis natin, na hindi po pwedeng gamitin ng prophetic timeline
ang Julian Gregorian calendar. Doon po tayo magsisimula. Hindi po siya capable to interpret the prophetic prophecy of Daniel 70 weeks and so as the Enoch 10 weeks. So, ang kailangan po natin gamitin ay mismong kalendaryo ng Elohim, which is the 364-day solar calendar, creation from Adam, and then the Leviticus 25 verse 8, specific po yun, na Jubilean structure. So, Okay. salamat po. Bago po kayo magsabi ng sablay, make it sure that you are logical, you are consistent, and you are validable. Thank you po. Okay, question dito. Where does Daniel 9:24 to 27 itself mention the 10 weeks of first Enoch as the interpretative key? If Daniel does not mention it, why should Enoch determine Daniel chronology? Madali lang po yun. Sa Daniel, kung hayaan lang po na yung makinig, buksan lang po niya yung mga isipan ninyo. Ang Daniel, kasi pag-usapan na natin last episode yun, ang Daniel 70 weeks decree po, ay hindi po yan umaabot sa white throne judgment. Okay? Yan po ay hanggang so, ang Daniel 9:9 ayan yan doon. Yan doon. I-off yung camera para maka-recover. Grounded. Headphone lang po. Tanggalin ko ba po? Tanggalin mo na lang. Tanggalin. Sige. Yan. Yan bro. Yan. Sige. Baon na ulit ng camera. I think okay naman yung ano mo. Signal mo. Bro, Yes bro, dinig ka bro. Dinig ka. masyadong mahina eh. I-volume up mo. Bro, Hello, mic test. Yan ba? Kung yan, dinig ba? Hello? copy bro. Dinig ka bro? Dinig na ako? Copy bro. Sige. Huwag na tayo mag-video. Audio na lang. Oo, pwede din. Sige. Baka itong video na yan. Meron talagang tumutunog, oh. Meron talagang nag-echo bro. Baka kinabit na naman yung headset niya. Tanong mo, kinabit na naman. Yan bro. Okay. Medyo yung cellphone ko may nalatang audio. Ilagay ko na lang sa tenga. Sige. Sige po. Sige, tuloy lang po tayo sa audio. Okay. Question dito, bro. Okay, ito. Question dito. If Jesus connected Jerusalem's coming destruction with the fulfillment of Daniel prophecy in Matthew 24:15 to 34, why should we reject that first century fulfillment in favor of a future fulfillment? Matthew 24 verse 30. Ano yung scripture na yun, 15 bro? to Yung binanggit niya, 34. 15 to 24. Matthew 24:15 to 24, yung end times na pinag-usap. So ang tanong niya, how we reject? Bakit daw natin i-reject yung first century fulfillment in favor doon sa sinasabi mong future fulfillment?
Yung sa Ah, destruction Okay, ko. ganito po ang sagot ko yan. Okay, hindi ko po nire-reject. No, hindi ko po nire-reject. Ang time frame ko po ay linear, tuloy-tuloy. Wala pong gap. Unlike sa picturist, mayroong gap. Lilinawin ko po sa kapatid na nagtatanong. Ang time frame ko po ay linear, tuloy-tuloy, continuous, walang putol. So sa pretty race po ang nagsasabi na hanggang doon lang po sa destruction of the Second Temple, which is 70 AD. Sa amin naman sa Jubilian, yan ay 4,450 EC. So hindi ko po nireject, nangyayari po ang mga nangyayari noon, yung crucifixion, yun po ang isa sa mga nangyayari na doon sa 6 agenda ng Daniel 9 verse 24. Isa po sa 6 na sa agenda doon na nangyari po yung dalawa doon, which is yung yung reconciliation, yung iniquity, no? At saka yung pag-offer ng reconciliation sa mankind. So nangyari po 'yon. Pero meron pa po doon sa 6 agenda na 'yon na hindi pa nangyari, which is mangyayari pa lang after 120 Jubilee, which is in the year 5880, in the 120 Jubilee. Salamat po sa tanong. Siguro last question dito sa ating comment tapos dito tayo sa live. Ang question niya, if Daniel 9:26 26 says the Messiah would be cut off and the city and the sanctuary would be destroyed, why should we separate these events by thousands of years when the text present them within the same prophetic framework? Okay, magandang tanong yan. Yan ang dapat linawin natin. Contrary to the popular belief, kung logically, titingnan po natin yung magkasunod na verses na yan, yung Daniel 9, 24, 25, 26, 27. Meron pong tinatawag na breaking dyan. Yung 24, pumapalahat po iyon, kaya yung verse 24, pumapalahat po iyon, pumapatungkol po iyon sa buong 70 weeks. Okay? 70 weeks, which is sa Jubilean calendar po, yan po ay total year of 3,430. 70 times 49. So ngayon yung verse 25, ito po ang sa verse 25. Hiwalay po iyon. Yung verse 25, kung basahin po natin, may sinasabi doon na 7 weeks, 62 7 weeks, 60 plus 62 weeks plus another 1 week. So all in all, merong 69 weeks. Okay? So napaliwanag ko na po ito dati. So yan, literal exile ng Babylon, which is okay. So, nung bumalik sila sa Babylon, which is year 4,423, doon po nagsisimula yung 483 years na yon, yung sa verse 25, which is, nagkaroon po ng erection, yung Second Temple. No, na-erect nila kasi nasira ngayon sa temple. So, na-erect nila, nabalik nila, nagkaroon sila ng dedication na din. So, so, fast forward doon, may verse 26, ito naman yung ibang pero sabi naman dito 62 weeks and 1 week, okay? Yung 62 weeks and 1 week, kung yan oh, Lag. okay bro, Baka umuulan sa kanila. Baka mahina signal. my test mic. Okay. Sige, ganito lang po, yung sinasabi po na sa verse 25 at verse 26, yun po ay hindi po
hindi siya labas pero linear po siya na counting sa verse 24 which is a total of 70 weeks. So yun po ang total po noon mula ng Babylonian return ng exile is year 4,410. 4,410 yan po yung crucifixion ng Messiah. So salamat po sa tanong. Okay, so dako tayo sa ating live audience. Sinong gusto magtanong? Meron ba? Unmute kayo. Tatanong ako. Yeah. Ilan bang tanong, Rasha? Ilan bang tanong? Pwede naman madami kasi ilan lang naman tayo. Sige. Sige, dalawa lang muna. Pa-initial. Brother Moshi. Yes, Moshi, ano pangalan Brad? Pwede po. Hindi, wala akong video. Ano pangalan mo Brad? dito sa Preterist Makes Sense ito, pero ang pangalan ko Marty. Brother Macpe. Sige. So, Brother Macpe. Sige po. Pero sa yung username ko, Preterist Makes Sense. Kaya, Okay po. Sige, maganda yun. Maganda. Sige. so, since nagde-depend ka sa Book of Enoch, sinasabi sa Book of Enoch, no? Ito ay sa First Enoch, chapter 10, verse, sabi niya, verse 11 to 12. Sabi Okay. diyan, ang sinasabi diyan, pinaka-summary, meron daw 70 generations na ikukulong itong mga fallen angels in the valley Okay. of the earth until the day of judgment. So 70 Okay. generation from Enoch. Ngayon Yes. sa Luke 3, tinrace back ang 70 generation from Enoch, lumalapag ito sa panahon ni Jesus Christ. Okay. Para sa iyo, kailan lalapag itong 70 generation na sinasabi sa First Enoch chapter 10 verse 11 to 12? Para po sa akin, itong dinidefine dito sa First Enoch 10, 11 to 12, yung generation na ito, yung 70 generation na time frame, no? Timeline, no? Time frame. Ito po yung lagpas pa po sa generation ni Yeshua Messiah. Okay? Kasi ang logical na calculation ko dito, ito po ay during the flood, okay? During the flood, no. Ito po ay timeline ni Noah. Specifically kay Noah dahil alam naman po natin through sa narration, the narratives na bumaba po ang mga watcher between the timeline of the father of Enoch, which is Jared, somewhere in 483 EEC. So but totally nagkaroon sila ng corruption sa mankind doon sa time ni Noah. Okay? So which is yun na nga nagbunga na yung mga ginagawa nila. So ang counting po doon ay nagsisimula po sa timeline ni Noah. So tuloy-tuloy po yung generation na yon. So kung bibilangin po natin yung 70 generation na yon ay pumapaloob po yon sa 70 yung generation na ay composed po 1,000 1 millennia. Okay? So sa 1 millennia. So yun po ang genealogy po ni Luke po ay hindi po siya pwedeng i-apply dahil total po siya timeline genealogy ni Yeshua. Pero itong judgment na ito ay iba po ang specific po ito sa mga fallen angels, sa mga watchers. Sila po ang tinutukoy na generation nito. Hindi po kay Yeshua Messiah. Salamat po Brad sa tanong. Brad Garcia? Sorry. Okay, thank you ha. So lampas ngayon sa may pangalawang tanong ko, no, iba naman ano. Dito sa Sige po. Luke 4, nang sinabi ni Jesus Christ, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives,
and recovering sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Ah, Yes. ano, agree ka ba na itong sinasabi na ito is Jubilee? And this is the Yes. last Jubilee prior to judgment. Okay, diyan tayo nagkara. Hindi agree po ako na yan ay yan po ay Jubilee cycle. Okay, 49 when I mean Jubilee cycle, ito po yung 49 cycle. Leviticus 25 verse 8 yung 7 times 7. Pero hindi po agree na yan nandiyan sa judgment. Ito po kasi Brad, yung nag-clear si Yeshua yun sa mission statement po yun. Makatatawag po kasi natin ng mission statement yung chapter 14 hanggang 19. Mission statement po yan. So makikita po natin yung ginagawa ng servant Messiah. Dito kasi itong hindi nakita ng mga Jew eh. Yung servant Messiah nila dumating na doon sa time frame na yun. So yung Jubilee na iyon, totoo po yun. Dahil yung year na kiniklaim ko po, which is year 4,410, sulat lang po, 4,410, specific po yun, 90 Jubilee po yun. I-divide mo po yun ng 49, no? Yung 4,410, 90 Jubilee po yun. Doon po nangyari yung mission statement na yun, lahat po ng iyon ay nagaganap. Nangyayari po, tatatapos po lahat yun, nagagawa po niya lahat yun, at to declare acceptable year of Yud-Heh-Wah-Heh. Dahil dito po, sa timeline na yan, yung year na i-crucify siya, magbibilang lang po ng 40 years after, natin na 40 years, doon po magsisimula yung timeline pagwasak ng second temple and then yung diaspora ng hanggang po sa Daniel 12 verse 11, Daniel 12 verse 12, so on hanggang sa restoration of Israel last year 1948, which is Jubilean calendar year 45785. So again, Jubilean po siya pero hindi po siya pumapatungkol sa judgment white throne judgment. Salamat po sa tanong. Okay, thank you, Brother Basha. Ay, tayo dalawa ko. Ayan. Next. May tanong ako. Ayan, Brother Albert ng Victory Church. Opo, salamat po sir sa pag-present. Sa Enoch Salamat po. 74:12 po. Sa Enoch 74:12, sabi po rito, complete the years with perfect justice in 364 days. So sabi dito, perfect Okay. justice daw to eh. Perfect justice daw to. So 364 days. So kung perfect Okay. yun, bakit po kasi 365 days ang isang taon, 'di ba? Bakit kulang po ng 1 point lumalabas pag kinumpute mo yun? Bakit kulang po ng 1.24 days kada taon sa isang solar year? So, kung Okay po. ang 49 Okay. years na isang jubilee po ninyo sa latag ninyo, lalabas 60 days na ang kulang. So, saan napunta yung perfect justice? Okay. Ganito po. Ako po. Salamat po sa tanong. No? Iyon po ay perspektibo ninyo base sa 365 kalendar ni sabi na lang natin si Dionysius, no? Yung pinakaano niyan sa Julian calendar and then sa Gregorian calendar so on and so on. Pero alam naman po natin na bago yung 365 na calculation na yon, no, prior to that, ang Book of Jubilees, no, which is also the proponent sa 364 days, sinasabi po doon sa chapter 6 ng Book of Jubilees, verse 32, na wag niyong, i-contextualize ko na lang ang sabi doon, wag kayong magkamali ng bilang ng buong taon, which is 364 days. Dahil kung magkamali kayo, maliligaw kayo sa mga festivals, sa mga festivities na pinaapuin ko sa inyo. Dahil alam ko, sabi nang doon ang pagkasabi ng context, dahil alam ko na talagang maliligaw sila. Gagawa sila ng mga panibagong kalendaryo, no? Gagawa sila ng lunar calendar, and then mayroon ding ibang solar calendar, which is maliligaw sila. So, ako po'y proponent ng 364 days.
Divisible po ang 364 days ng 52 weeks. Ng 52 weeks. So, ang 365 days po ay unpredictable, no? Pabalipat-lipat po, hindi po siya stable. So, para sa akin mas pipiliin ng 364 days. Salamat po. Oo nga po. Bali, dalawa po yung gusto ko maano doon. Baka na-miss ko kanina sa presentation ninyo. Bakit Apo. niyo po ipinagpalagay na ang tama pong gamitin ay yung calendar po na ginagamit po ninyo to interpret the data? Secondly, ano nga po yung sinabi niyo sa bandang huli? Kasi para lumalabas, so paano nga naging perfect justice? So, kung nga sabi niyo po bago-bago, unstable. Hindi po. Yung 365. Makikita po pa natin sa kalendaryo natin, iba-iba ang araw ng pasok ng araw ng taon. May Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado. Yan po ang pabago-bago. Pero sa civilian calendar, fix po 'yun. Ang pasok po ng araw, unang is always Yom Shishi, which is the 6th day. Friday, kung sa atin sabihin, 6th day, yung creation ni Adam. Nagsisimula po doon ang day 1 ng first day of the year. So, tumpak po yun. Wala pong pagbabago throughout the cycle. Nagsisimula po siya ng Yom Shishi. So, pareho lang po. Kung ano pong araw sinelebrate yung, yung Pisak ng last year, which is, sineselebrate siya ng Pisak, the date of the which is Kamis, Thursday, yun po ron, yun pa rin sa succeeding year. So hindi po siya pabago-bago. Okay. I mean, sir, ang kina-question ko po yung objective po kasi yung solar year. Aware naman po tayo sa solar year, di ba? Iba yung calendar, iba yung Gregorian calendar na sumusukat dito sa solar year. Pero whether we like it or not, merong solar year. Ito yung computation. Ito po ay 365 days. So, iba-iba po tayo ng gamit na kalendaryo para po masukat itong solar year. Ang question ko po, paano nga naging perfect justice yung kung kinakapos doon sa solar year? Hindi ko sinasabi na nag-miss ba yung Gregorian calendar. Ang question ko po, gamit po yung inyong calendar, granting na ang Gregorian calendar is false para po sa interpretation na to at hindi pwedeng gamitin. Then how can you make sense? Bakit kinapos na para sa solar year na 365? Hindi po siya kinapos. If you apply the 364 cycle, 364 days, kung dagdagan mo lang ng every day ng 1.25, 1.25 hours yung sinasabi mo, doon tayo sa anong basis? Dahil nakita lang ba ni Dionysius nung yung 600 6th century, dahil nakita niya na medyo humaba ang sikat ng araw, tumagal ng konti ang daylight time, kaya pinataasan niya. Pero hindi naman, alam naman po natin na so logical sense lang alam naman po natin na during winter season o autumn o something like where medyo mahaba ang araw o mahaba ang gabi sa araw. So maaga ang pagpasok ng gabi, maaga pa lang ginagabi na. So meron din meron ding season na maaga pa lang sa madaling araw, maaraw na. So doon nagkaroon ng calculation si Dionysius ng 1.25 hours per day. Pero hindi po. Totally po. May section po. Sir, kaya lang kasi wala naman naglatag. Actually, hindi ko alam kung nilatag nyo. Nobody is presenting Dionysius Ang sinasabi ko, isn't it a scientific fact na science? Who begins 365 days? Right. Who initiated 365 days? Tapos may leap year, di ba? Way back ni Dionysius, ang pinaka-founder, di ba? Agree ka doon? Hindi po, disagree nga po ako kasi meron po tayong current study. We're not just basing it on study ng kasaysayan, yung mga tao sa nakalipas. Of course, nag-update po tayo. Ang tinatanong ko po, yung current nating pag-aaral, yung objective standard ng pag-measure, nung
ano yung meron? Yung ontology ng year. So lumalabas, mga ordinary year may 365, meron ding leap year na 366 days. Hindi according to Dionysius. That is a scientific fact. According to the NASA? Base. Diyan po galing yung tanong ko. Hindi po kay Dionysius kasi ang inaatake nyo, yung isang bagay na hindi ko naman Kailangan po kasi natin ng tinatawag na logicality, consistency, and validity. Kailangan po natin mag-cite ng validity, yung valid authority na magsusupport ng premise mo. So, sino kiniklaim mo? Kung so hindi si Dionysius. scientific fact from scientists to them. Okay, from year 21st century ka na nagbe-base ngayong time na yan. Bakit magkaiba po ba ang taon dati sa ngayon? Binago nga eh. Magiging subjective po ang mundo natin pagka ganyan po ang understanding natin. So, mag-a-agree tayo dahil sabi nyo, nag-a-apply kayo sa logic. Therefore, yung dami ng taon dati, yung pag-ikot ng mundo, ganun din ngayon. Para naman nagbago yung ikot ng mundo. So, siyempre mag-agree tayo kung ano yung dati. Ang nagkakaiba lang, yung way of measuring those things. Kaya merong Gregorian calendar, yung gamit ninyo. So, nagkakaiba ng panukat. However, yung pag-ikot ng mundo, hindi po yun nagbabago, di ba? Oo, I agree. So, scientifically, I agree na walang changes. Pero ganito po kasi, Brad eh. Let me lay down my framework, okay? Para kasi ganito kasi sa Uncenterist Messianic, kami po ay not literally agree, no? Doon sa sinasabi na ang mundo ay bilog. So, yung sinasabi na ikot-ikot, we are disagreeing in that particular, in the logic sense. Doon po tayo nagkakano. So, ang umiikot po, ang umiikot po, Brad, ang nagtra-traverse po sa atin daily is the sun. Kita naman natin. Sa sun, the sunrise, sunset. So wala tayong nakitang movements. Yung posting mo ng bahay mo, nandyan pa rin yan mula umaga hanggang gabi. In a logical sense, hindi po umikot ng mundo. Diyan po na framework. Alam ko maraming magko-contest dyan. Go-confirm po ako. Ibig sabihin, flat earther po kayo? Hindi po ako flat earther. Hindi po literal na. Araw ang umiikot sa earth. Stable po ako. Stationary po ang earth. Okay. And the earth is the center of the universe. So ibig sabihin, ang araw ang umiikot sa hindi po kayo flat earth. Pasensya po nag-iimbestiga lang po ako sa posisyon ninyo. Okay, tama po. Salamat po din. So that I think is your presentation, hindi nyo po nailatag sa presentation nyo, no? Kulang na sa oras eh. So I think that's the presupposition in your side, which hindi ko naman po yung sinasabing pagkukulang. Kumbaga, nagtanong lang po kasi ako kaya po siya naungkat. Pero I think you've got to demonstrate it first kasi diyan po naka-angkla po yung inyong pinapaliwanag. Kaya kumbaga, itong katotohanan na ang araw ang umiikot sa mundo, this has to be true first before you even go presenting this para maging yung presentation nyo po ay may katotohanan. Pero alam mo naman, prior to 15th century, ano paniwala ng ancient churches? I mean, hindi natin pwedeng i-assert just because this is what we believe before. Kasi kailangan natin ng validity. Kailangan natin na mag-exert ng mga valid facts. Correct. Which is in your burden, right? Yes, that's my presentation. Mayroon lang changes nangyari. Kasi kung i-insert po natin, Brad, no? Na pag-usapan naman natin yung changes. Kung aware po kayo sa Daniel 7 verse 25, alam naman pa ninyo doon ang little horn, yung tinutukoy na little horn. Ay yan po nagbabago ng mga times, mga laws, mga turas. So isa na po yun sa mga ginagawa niyang mga matawag natin na pagbabago na yan. Pero may limit po yung time na yun, kaya may sasabi nga na So yan po, salamat po. Okay, I think na tayo, medyo tanggap tayo ng ibang question na ibang magtatanong Sige kung po, sige. meron pa. Meron pa ba ibang Brother magtatanong? Rasha, siguro ako. Ay, Si Rod to. Brother Rod ng SDA, proceed. Kamusta kayong lahat dyan? Mabuti naman po, kapatid. Okay. May oras pa ba? Si Bradrasya po magkano dyan. Si Bradrasya po makasagot yan, kapatid. Kung stationary yung Earth, sabi mo yung araw ang umiikot,
Yung moon ba, yun din ang umiikot sa ano? Yung buwan. Yes. Yung dalawang Ah. bagay na yon, kung babasa, yes po, ang sagot ko po niyan, hindi lang po sa opinion, kasi hindi po pwede yung opinion lang. So according to Enoch, kasi proponent po ako ng Book of Enoch. First Enoch let me clear. I am a proponent of the first book of Enoch. Hindi po ako proponent ng second book of Enoch kasi marami pong alteration doon. So sa first book of Enoch, sinasabi po yung dalawang mga luminaries na yan, yung sun at saka moon, no? Ang sun at the moon, sila po ay umiikot, sila po ay nagtatraversing. May mga sequence po yan. And then, to our surprise, sinasabi pa nga doon na magkapareho lang po yan ng sukat. So kaya kung makikita ninyo, yung lunar eclipse, matatabunan yung araw, no, ng buwan kasi kapareho lang po ng sukat. So umiikot po sila, kapatid, pareho. Oo, sige. Yung astronomical chronology at saka yung ano, yung solar year, pareho ba yun o magkaiba? Sabihin natin astrological, kasama na po yung mga constellation doon eh. No, kasama na po yung mga zodiac, mga ano doon. Pero pag solar lang, yung araw lang po ang yung circuit lang po ng araw ang pinagbabasehan natin. So meron ding mga path, no? Meron ding mga path na sinasabi si Enoch sa mga sa mga constellation. Kaya yung pumapatungkol po yon sa mga seasons. Kung sabihin natin season, summer season, spring season, kung titingnan po natin yung mga constellation, meron pong katapat po iyon. Ngayon, papatapos na po yung summer season. Nasa ano na po tayo ngayon ng Elul, no, month of Elul, the 6th month. So patapos na po, closing na po ang Cancer. So magkaiba po sila, magkapatid. Yung solar, sa sun lang po iyon, yung astrological, kasama na po yung mga constellation, mga stars doon. Salamat po. Pero sa first Enoch, yung binasa nyo na 7412, ano ang ano doon? Solar year or astronomical chronology? Come again, 1712, ano yung scripture yun ba? Ano? First Enoch, 7, kasi hindi naman to kasi ano canonized eh. First Enoch 74 verse 12. Astronomical chronology ba yun? 7412. 74. Binasa niyo yata Kaya, yun. basahin ko muna. Meron po akong libro po sa Bradrasya, sandali lang po para ano natin. 7412 po ba yon, kapatid? Oo, yun yata ang binasa mo, hindi ba? Okay. Meron po akong teksto, no? And the sun and the stars bring all the years that they not advance or delay their position by a single day to eternity, but complete the years with perfect justice in 364 days. So ang sabi po, the sun and the stars bring in all years exactly. Tama po, no? Tama po. Sila po ay gumagalaw perfectly kasi 364 ilang days yung 364. Di solar year yun. Kasi solar year pag sa solar ka mga ano, pero pag sabihin nating season naman, papasok yung mga stars doon, season. Kasi may 4 na season. Hindi, Spring, kapatid, ang inaano ko lang yung difference ng moon at saka solar. Yung astronomical chronology, kasi sabi mo, ang umiikot ay ang buwan, stationary yung Earth. Kaya kung astronomical chronology, ang completion nun ay 354 days ang nakikita dito para may nabasa akong gano'n. hindi po. 354 days. Hindi po, yung nabasa mo po na 354 po, yun po yung sa moon, sa pagbano ng lunar. Kaya hindi po siya pwedeng ipabilang kasi kulang po siya ng 10 days. Short po siya ng 10 days. Ang moon alam naman natin na, alam na po natin na ang mga Jew, ginagamit nila yan. Lunar calendar. So, binabalaan na po sila niyan, kapatid, sa Book of Jubilees, chapter 6, verse 32, pakisulat lang po ng verse na yan, binabalaan po sila na wag mag-follow, wag mag-adapt ng lunar calendar dahil maliligaw sila. Pero yon, matigas pa rin ang ulo nila. Yan ang ginagamit nila.
Well, hindi kung mo nang ginagamit yung 50th Jubilee, hindi mo ginagamit yun. ano po? Come again? Hindi mo ginagamit Last yung question na yan. Jewish 50 years Jubilee. Hindi po. Hindi. Ako po ay, again, I make it clear. Ako po ay 6-day creation. Nagsisimula po yung year 1 ko sa 6th day. In the 6th day. And then, 364 solar calendar. And then, 49-year cycle. Hindi po ako 50 cycle. No? 49 cycle po ako. So, ang total po na ano ko is 120 jubilees. Yan po ang completion ng Millennial King. Yan po ang pinapaliwanag ko po kanina. Salamat po. Sige. Okay. Salamat. Ayan, so siguro ang last question bro galing sa akin bro. Ulitin ko lang naman yung question ko Yes. dati sa iyo. Kasi ang tinutukoy natin dito yung counting ba. Tinanong ko na din to sa iyo. Gusto ko lang ulitin din question ko. Yes. Doon sa Genesis kailan ba nagsimula yung kasi sa napapansin ko, sa na-observe ko, maiiba talaga pag na-delay lang or na-add ng isang araw. Yun yung sinabi mo or kahit nga Tama ano talaga. lang. Oo. So, sa Genesis kasi, question, alin ang unang araw? Yung fourth day, yung paggawa ng araw, yung first day na sinasabi sa Genesis, or yung seventh day, or yung sixth Sixth day. day. So, saan nga ba? Para maging parang perfect doon sa... Ganito po. Sige. Okay. Sa perspektibo po sa ancient, messianic, eschatology defenders, sa perspektibo po namin, hindi po pwede nating magbibilang ng mga panahon o magbilang ng mga oras kung wala pa po ang tao na pinapatungkulan. Ang mga oras naman po, ang bilang ng oras, ay magsisimula lang po the moment na ang tao, si Adam, ay magkaroon ng hininga. Kasi magkaroon ng covenant siya. Nagkaroon ng covenant. Hindi naman doon nagpakipag-covenant ang Elohim sa mga nilikha niyang mga celestial bodies. Hindi naman sa araw, hindi naman sa buwan, hindi naman sa mga stars. So magkaroon lang po ang covenant counting, ang timekeeping, time reading, time counting, the moment Abraham magkaroon ng hininga. At it so happened, nangyari po yun sa 6th day, which is the Yom Shishik. So, at hindi lang po yan. Sabi po ng Jubilee chapter 50, Book of Jubilee chapter 50 verse 4, pababa. Malinaw po ang sabi ng angel doon. Na sinasabi na kina-counting niya doon kay Moises na yung timeline, no? Yung timeline ng kinatatayuan niya nung time na yon na kung saan siya nang doon. Sinasabi na from the day of Adam creation. Sabi niya, from the day of Adam creation there were 19, no? 19 jubilee. Okay? 49 jubilee. Okay? Sabi niya, there will be 49 jubilee. And then, 1 week and 2 years. And after that, 1 week and 2 years, merong dadaan na 40 years of the total closing of 49 years. So, sumasarado po doon sa sinasabi ng angel na ayaon, na 50 jubilee tumpak. Perpektong 50 jubilee nung nag-uusap sila doon. Nung time na magtatawid na ang mga salita sa Island. So, ang sinabi ng angel, again, I repeat it, from the day of Adam creation, down to the day, natatatawid na sila doon sa promise. Kaya, logical po, ang bilang ang araw ng first day, which is the Yom Shishik, in the month of Bib. So, salamat po, Brad Dasya. Yan po ang sagot ko po. Okay. Siguro last question ko bro. Curious lang ako. Anong Sige po. araw
anong araw ba yung araw ni Adan? Kasi sa Gregorian merong Monday to Sunday, 'di ba? Anong araw ba 'yun? Okay. Yung first day, anong araw? Actually, yung ang araw na yun, ang pag-recording noon, pinapabilang lang po ng 6th day yun. 6th day. In the 6th day. So sa chronology po ng first chapter 1 ng Genesis, mababasa po natin na sa 6th day kinikreate si Adam. So 6th day lang po siya yon. Pero doon magsisimula ang counting ng mankind. Doon magsisimula the moment na magkaroon ng breath. So 6th day lang po. So, Anong meron sa one day, bro? Yung mga Monday, Tuesday, Promotion, anong meron sa Monday? Hindi, I mean sa first day ba? Anong meron sa first day kung hindi ito ang first na day? Kasi magsisimula ka sa 6. Okay. Ganito po yun. Creation. Ang covenant po nasa tao. Okay, ha? Ang covenant po sa tao nangyari, hindi po sa mga created things. Importante din po kasi na may establish ang mga previous days. Dahil may pakita ng Elohim yung time frame ng ng creation niya na nagkaroon siya ng 6 literal 6 days. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, 7. Pinapakita po niya sa time frame na yon kung paano ginagawa ang mankind, ang creation. Ganon din po ang takbo ng buong sangkatauhan. Na pumapasok po din po yon yung judgment niya will happen to be in the 6th day, in the closing of the 6th day, in the 6th millennium. So, millennium na po pinag-usapan natin. So, yun pa yung kanina, sinasabi ko na mayroong isang year na pinapakaloob para magkaroon ng white throne judgment. Para pagka after that, white throne judgment na yon, papasok na po yung literal na 7,000 years. Na tuloy-tuloy na po through eternity. Wala na pong hindi po total celestial body na po tayo. So, yung literal 7 days, pumasalamin po yon sa 7 millennium na existence ng mga tao. Yan po, Brad Cassia. Okay, thank you, bro. Siguro, quick last statement at saka pasasalamat na din. Salamat na lang po. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat muli sa ating Elohim, El Shaddai, El Elyon, El Elohaya Adonai sa gabing ito, sa pagkakataon na ito, na muli ay maibahagi ang katotohanan ng kanyang kalendaryo, ang katotohanan ng kanyang orasan. Nawa po ay ang mga Mulia generation na kung saan man sila ngayon na abutin ng podcast na ito, tayo po ay tinatawagan ng Elohim. Tayo po ay ginigising niya na nasa closing na po tayo ng 120 Jubilee na sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 3. Patapos na po ang 120 Jubilees. Mangyayari na po ang tinatawag na pagbabalik ng ang return of the King Messiah. So muli po nanawagan ko sa inyo, lumapit po tayo, magbalik tayo po'y magpalalim sa kanyang salita at maghanda po tayo. Dahil paparating na po ang ating King Messiah, ang pinaka-incitement na hindi po misteryo ang kanyang pagbabalik. Although ang oras at saka ang araw misteryo po yaon, wala pong question doon. Pero ang taon po ay binigay sa atin ng literal. Babalik po siya in the closing of 5,880 AC. Actually po, sa ating panahon ngayon, meron na lang pong natitirang 17 years to go. Dahil ang taon po natin ngayon, according to the Jubilean calendar, 5863. So, meron na pong 17 years. Kaya ako po ay umaabot sa kanila, sa lahat ng mga kapatid ko, na mga Mulia generation, ang mga generation na sinasabi sa Romans 11:25. Magsigising na po tayo, maghanda na po tayo dahil babalik na itong misa. Salamat po sa podcast platform ni Brad Rasya. Napakaganda po ng kanyang contribution sa revelation na ito. At sa lahat po ng mga sumasama sa atin, mga kapatid natin sa nawa po ay hindi lang po itong simula, sa ulitin po mga kapatid. To Him be all the glory.
Salamat po. Okay, sa Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta. At dito din sa ating Debaters Convention na laging ginagamit natin ang kanilang platform, mga kapatid, na pinanguna ni Brother Albert. At nandito din si Brother Jose ng STA, Brother Mark o Pastor Mark ng Oneness Born Again. Nandito din si Pretty Riz, Brother Marte. Shoutout din kay Brother Robert, ang kapatid ko to sa Catholic. Brother Rod ng SDA at Sister Nena ng Catholic, mga kapatid. Subaybayan nyo lagi si Brother Moshi. Medyo na late kami, 7 p.m. talaga yan. Pero medyo nahihirapan kami. Pero I hope sa mga susunod talagang sa 7 p.m. kami. At doon din sa thumbnail, pasensya talaga dahil doon sa ating minsan nakakalimutan ko talagang gumawa. So pasensya. So mga kapatid, abangan nyo ulit. Okay lang po. Okay po. Meron pa Bibigyan yan. ko po. Every Saturday, 7 p.m. Kung gusto nyo pang magsuri kay Brother Mushi, pwede nyo siyang i-follow or i-message. Nakatag naman yung pangalan niya dyan sa ating live. At sa Debaters Convention din, kung gusto nyo pumasok, yung ating link nasa mga comment section natin. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.